Hello po. Hanggang hapon sa lahat. Live po ni Brother Paas. Ay, nandito na po tayo sa lugar po nila Rubelin sa pinsan po niya. May dala po akong gamot para po sa depression. Si Rubelin. Rubelin, magandang gabi. Kumusta? Nabot ako ng gabi. Galing ako sa San Isidro. May dala akong gamot sa yung sa ininom mo. Kumusta? Ilan na lang yung gamot mo? 3 lang. 3? Ay, pang ano mo yun, pang 1 week. Yan, sana tuloy-tuloy yung pagaling mo. Kumusta man yung 3 araw na pag-ulan, anong ginawa mo? Dito lang sa bahay. Si Ate Reggie mo nasaan? Saan si Reggie? Nakahiga na. Alas 9 na. Rubilin, may ako sa iyo yung may balita na kalalive lang ni Kuya Bal. Namatay na daw si Brother Paas. Nagano pa yung kanina, nag-live kaninang umaga, tapos nag-message pa yung sa akin kahapon kung ano oras daw ako makapunta dun. Iplano ko sana ngayong gabi. Kaso pagtingin ko sa live ni Kuya Bal ngayon, namatay na daw si Brother Paas. Nakakabigla nung dati, nung nakaraan nakakumpensya mga 1 week, 6 days ago. Tapos akala ko nakalabas na. Tapos kanina yata binalik na naman sa ospital. Tapos akala ko makakabisita ako ngayong gabi. Kasi yung masamang balita na maalam na daw si Brother Paas. Anong masasabi mo dun sa pamilya ni Brother Paas? Sasabi ko sa pamilya ni Brother Paas, condolence. Anong masasabi mo, Rubelin, kay Brother Paas? Rest in peace, Brother Paas. Sana yung pamilya mo, babayan mo. Maraming salamat din sa mga tulong mo noon sa akin. Nabubuhay ka pa. Yung mga dasal sa iyo, Mga dasal mo sa akin. Nag-iyak na pala si Rubelin, Kaya yung mga pahay ni Brother Paas sa iyo, Rubelin. Noong nakaraan, nagsama kami noong nakaraan. Kung naging isang pasensya sa akin sa mga nangyari. Sabi ko, huwag mo na isipin yun, ang importante gumaling siya, Ano yung mga payo sa ni Brother Paas nung nabubuhay pa? Pinagdasalan niya. Lagi mo pating inulit-ulit yung video na yun, Masaya man si Brother Paas dahil sa dasal niya. Sabi nga niya sana makatulong sa iyo. Buti nga't yun, gumaling ka. Grabe ang iyak ni Rubelin. Malaking tulong po kasi si Brother Paas nung kahit po walang vlog, lagi po niyang kinakausap si Rubelin. Nung time, Rubelin, na nagbisita tayo sa ospital, di ba binantayan pa ninyo ni Reggie? Nag-chat nga sa akin nung nakaraan na sila daw mabisita. Nagkataon naman na akong ginagawa. Saka yung lulo ni Casey na hospital din. Huwag kang mag-isip mamaya, baka magparaisip ka. Di ko sana babanggitin sa'yo kasi baka magparaisip ka. Okay lang. Okay lang? Sana magpakatatag si Mrs. Paas, kasi mga anak sa mga pagsubok na dumating sa buhay niya. Nagkabahay si Brother Paas, natupad niya yung pangarap niya. Mas pinili niyang yung bahay kaysa magpagamot siya. Parang kahit pa paano yung mga anak niya may maiwanan siya na maging maayos na bahay. Kasi
Matagal pa na nag-uupa ito si Brother Paas. Yun po yung sabi sa akin ni Brother Paas na alam daw po niya na may sakit siya, pero di siya nagpapa-check up, di siya nag-ano kasi nisip niya pag nalaman niya yung sakit niya, mas lalo siyang manghihina. Sa pinagdadasal din niya yung sakit niya. Kaya pinilit niya na na mapagawa yung bahay, mapaayos yung bahay. Salamat din kala Kuya Bal, kala Rab, sa mga sponsor po ni Brother Paas. Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Marami din yung nagbibigay tulong kay Brother Paas. Yun din yung pinagkakasakasa ni Brother Paas sa pang-araw-araw na panggasto sa pamilya, sa anak niyang estudyante nag-aaral ng nursing. Sana makatapos ng pag-aaral. Sana gabay ni Brother Paas yung anak niya, napakabata pa, para iwanan ni Brother Paas yung asawa niya. Sana dalin Brother Paas yung sakit na naramdaman ng asawa niya para hindi na maghirap, malagaan pa yung mga anak niya, may breast cancer. Dalin yung asawa ni Brother Paas. Kaya grabe yung pagsubok na pinagdadaanan nilang mag-asawa. And para sa iyo, Brother Paas, rest in peace. Sana kasama ka na ni Lord. Yan, sana gabayan mo, katulad nga sinabi ni Rubilin, gabayan mo yung family mo, yung asawa mo, mga anak. Maraming salamat sa mga dasal mo sa amin, sa nanay ko. Ang pinagdasal din ako ni Brother Paas noon. Tapos salamat din sa mga yung masasayang alaala na magkakasama kami kay Kuya Bal, na nagpipiding kami, nag-misyon. Masayang kasama si Brother Paas. Ayaw mo, Rubilin, kung nasa naman si Brother Paas ngayon, masaya ngayon si Brother Paas kasi marami siyang naitulong, natulungan sa pamamagitan ng pagdasal niya. Lahat naman tayo dumadating sa ganun. Lang kung sana ay una-una lang. Si Rubilin na mag-inom ka ng gamot. Nag-inom ka ng gamot ng panggabi? Hindi pa? Hindi. Nagkain ka na? Pagka mag-inom ka bago ka matulog, huwag mong kakalimutan mag-inom, ha. Saka sabi ng doktor, yung pang umaga, yung importante. Sa susunod na buwan, mga March o February, mapa-injection tayo ulit, o kaya sa katapusan sa 24, kasama si Charmaine. Nabigla ka din na nabalita mo nung kay Brother Paas? Hindi ka makapaniwala? Hindi. Na may makikita mo yun sa live ni Kuya Bal. Naka-live ngayon si Kuya Bal. Yan ni Kuya Bal? Sanggang dikit yan ni Kuya Bal. Simula pagka binata ni Kuya Bal, kasama na yan si Brother Paas sa pagtitinda ng yung mga panghaplas, panghilot. Yung ninegosyo pa lang dati ni Kuya Bal. May benta, kasama-kasama na yun si Brother Paas. Pati dun sa ministry niya, sa church, kasama na din siya. Kaya, hindi lang empleyado si Brother Paas si Kuya Bal, isa yan, sanggang dikit, best friend ni Kuya Bal. Rubilin, mapunta na din ako, ha. Matulog ka ng maaga, mag-alas 10 na, alas 9 na, Yan po mga kabente, mga kalingap. Bisita ko po si Rubilin. Natilan ko po ng gamot at baka wala nang mainom. Delikado po pag hindi po nakainom ng gamot, baka bumalik sa dati. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel, sa lahat po ng OFW, supporter, sponsor ni Brother Paas. Maraming salamat po sa tulong po ninyo kay Brother Paas. Ito po yung ilang clip na dadagdag ko din sa video na ito. Yung ilang clip na video po ni Brother Paas. Bago po siya pumanaw ay nakapag-live pa po siya kaninang umaga.
Una naglag ba? Palang umaga po sa inyo lahat. Dito kami sa Kapawa. Bigla daw pong inatake si Papa ng bukal. Kaya alam niya ulit oxygen. Ngayon natutulog na siya. Ma, ano nangyari? Ay, ayun ang Diyos. Okay na sana, palabas na sana nga nipa-process ko na yung papers. Tapos, nag-almusal lang kami kanina, yung rasyon niya is spaghetti pandesal. PA sa kami. Timpla ko ng coffee rice. Kain niya, bilis-bilis kasi pa ng pandesal. Hindi ko nga mamalayan na wala na kaagad. Pagkakain, nakaupo kami dyan sa Manduro. Umupo na dito, nagsisilpi. Sila tumayo, pag maihiya ka. Hanggang pa lang sa pinto, sabi niya, Lay, nakatayo pa man, takot tayo. Lakad na ako kagad, nalalayan ko. Hala, bumagsak na parehas kami. Buti hindi napuruan yung ulot doon. Sabi ko, buti nandyan pa. Sabi ko, Beta, tulong naman, patawag na nurse. Tawag naman siya. Nakaran na kami dyan, aerok bukasan. Ano, dyan nasunod-sunod na yung mga nurse. Buhat naman ng matangkad na nurse. Hindi na pinahiga na siya, namumot lang. Pero nandoon, hawakan ko. May mata, hindi pala alam. Inanong niya kung okay na kung ano nangyari. Huwag ka lang na kung baka tayo parehas. Sayang na, walang video. May video sa ano yun. Ano, sabay ako. So ako nakaupo. Kasi ano ko na yung ulo dun sa dulo. Kasi mahina lang. Dating yan yung mga nurse. Ayun. Ma-process na sana ako. Tawagan ko na yung dalawang na nandito na ako. Miss Pray to God. Taas. Kasi sabi ng nurse, hintay na si Dr. Bukai. Dalhin na namin ngayon sa BNP. Pero sabi ko, pag okay na yung tiyan niya kasi sobrang sakit kanina. Sabi niya ay mga nasa 10 yung sakit, 1 to 10. Ayun, tapos nung nalagyan ng oxygen Netflix, terus na nasa 8 na lang. Nakatulog na siya pa. Salamat sa mga prayer support niya po. Wala, Kuya Balapid na Kalinga Prab at sa lahat ng mga sponsor. Sa po sa lahat ng tuwing to, si Arko ako na mabihis. At baka habang wala pa si Doc, ano ko po kung ipaprocess ko po. Kasi ma-process na ng discharge ngayon. Ay ganito nangyari. Kaya mabis lang po ako guys. Salamat mga anak. Yan si Brother Pakas. Na ano ulit. Naman ulit ng discharge at oxygen. Kasi naputla ulit kanina. Ang hina. Sa sobrang sakit ng sickness. Thank you guys. God bless. Good morning everyone. Yan guys. Patuloy niyo pong nagpag-pray si Papa. Bigla na namang inatake. Kahapon nung kayo man nasa, inagnat lang. Ito mga ako na nagpinag sa kanina ng sarili ko. Ano, brochure? Ito na, brochure na. Dadali na daw po sa naga. Lumalakas ka na. Bilisan ka lang ng ano, ang palabo. Sabi mo gusto ko na yung palabo. Hindi ko na ikita niyo ng dali. Hindi natin ng palabo. Ha? Hindi na? Oo, palakas ka na. Pag malakas ka na, kakain tayo sa palabo. Kasama si Ipin niya kasi dalihan. Hallelujah, 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 hallelujah.
Kalma ka lang pa, kalma lang. Kalma, wag ka malikot. Kalma ka lang para mag-effect yung gamot. Kalma lang, kalma. Kalma ka lang. Relax lang, relax. Pray ka kay Lord. Hello guys, sa mapagpalang gabi po, January 12, 2025. Kinuhanan ng Lord si Papa, Brother Paas. Grabe po, kanina talaga. Kanina po, malaban siya. Nararamdaman ko, malaban siya. Pero hindi na kinaya ng katawan niya. Bumigay na siya. Kaya din po kalimakang nasa sa speaker. Iniwan na kami ni Papa. Tangi daw po akong pati. Ha? Tangi daw po. Sige na kayo. Kung tayo. Mahintay lang. Hindi ka assist na. Sige na naman ka. Hindi, kama ka na. Sino? Ikaw, hindi ka nasama kasi. Ay, hindi. Mapunta lang kayo doon para kukunin ka na. Sige, nasama ka lang naman. Dadan sa St. Peter si Papa. Niwan na kami ni Papa. Sabi kasi, Wala na si Papa. Kami na lang tatlo sa bahay. Hindi pa nga tapos yung bahay. Iniwan niya na kami. Hindi pa nag-iisang buwan sa bahay na nakatira. Wala, iniwan niya na. Sama din guys, kaming buong pamilya sa prayer guys. Mahirap to. Para sa amin, papasukan pati kami ngayong 27, tapos enrollment, tapos nagkaganto pa. Hinuha na ng Lord si Papa. Lumalaban talaga siya kanina pero hindi na talaga kinaya ng katawan niya. Sobrang sakit na siguro kaya iniwan niya na kami. So, piling na siya ng Lord. Yan po sila mama. Ayan. Kanina po, nini-revive siya. Sabi yung sigaw ni mama, umiiyak ko si mama. Lakas. Hindi na namin alam gagawin. Lumabas na lang ako kasi sakit sa dibdib. Makita na yung papa mo, rini-revive. Tapos yung mama mo pa, nag-iiyak. Kaya sabi ko, Lord, ano bahala? Hindi ko alam gagawin. O panganay. Nag-aaral pa. Hindi pa tapos sa college. Hindi man lang nakita ni Papa na mag-akit ako ng stage. Nag-graduate. Hindi mo yun kami. Sabi, hindi man lang siya nakaabot ng birthday niya. Lord, patatagin mo kami, Lord. Wala kaming ibang lalapitan kundi ikaw. Ayan po, sinabis. Ay, salamat po sa lahat ng nanalangin kay Papa, nagsuporta, nagbigay ng tulong, lahat po. Kalulungkot ko pong ibalita sa inyo na umulaw na si Papa. Kanina bago mag-alas 6, iniwan niya na kami.
iwan niya na tayo. Wala na tayong mapapanood na live niya. Wala na tayong makikitang vlog niya na scout. Iniwan niya na kami. Plano nga po sana namin magpuntang Manila kasi yun nga, hindi na natuloy kasi nagkasakit noong January 2, dinala sa hospital at nahirapang huminga hanggang sa 10 days na. 10 days ngayon, akala namin makalabas na siya nung Webes. Pero hindi pa rin pala makalabas kasi nga ganun nangyari. Biglang bumagsak yung blood pressure niya. Kaya ayun po, humingi po ako ng prayer sa inyo guys. Samahan kami ni Lord, patuloy na patatagin, lalo na si Mama. Hingi po ko ng inyong prayer. Salamat po. Yes, Kumusta? Kumusta yung pakiramdam mo ngayon? ito biyaya ng Diyos, medyo okay man na, kaya lang kailangan ko talaga ng total rest kasi sa pangyayari. May mga times na hindi ako makakain, sinusuka ko lang, masyado akong namayat. Oo. Din nga naging problema ko dahil yung mga kinakain ko hanggang dito lang sa lalamunan, sinusuka ko rin. Sinusuka mo? O, kaya nagpa-endoscopy ako sa Naga. Nagkataon naman na nung na-endoscopy ako, syempre namasahay na lang ako, wala nga service eh. So, Matagal na kitang gustong dalawin yun sa inyo kaso pagdaan ko sa inyo walang tao. Di ka pa pala nakakalipat dun sa pinapagaong bahay. hindi pa kasi kulang pa ng pinto. Pero may pinto na. Oo. Tapos yung bintana, ginagawa na baka one of this week, gawin na yun. Pag nagawa na, inilipat na ako doon kasi ang kinatatakot ko, pag nailagay yung bintana at pinto at hindi ko tiniran yung baka may mga bata maglaro, mabasag Oo. yung bintana. Di baling hanggang ngayon nag-uupa Oo. kayo? Magkano yung upa nyo? Umaabot ng 8,000 yung monthly. Saan yun sa lugar? Doon sa Alawi, Urban Ridge, di ba? Oo. High school. Oo. Kakanan kang ganon. Oo. Tapos kakaliwa ka sa dulo. Oo. Yung merong gate na sira. Ah. Yung kong bahay. Medyo malmal din magibat din sa bulsa. Kasama na doon ng wifi, ilaw, tubig, sa bahay. Gabi ano ng doktor yung nararamdaman mo noong una? Ay grabe, di ako makakain. Sukala ako na suka ng laway na napakalagkit na mabula. Ibig sabihin yung kinakain mo, sinusuka mo. sinusuka ko rin. Kaya hindi siguro ko kaya siguro masyadong namayat ako kasi walang nakakain for almost 4 months. 4 months na ganun ng Oo. Sis, Kunti February. man lang yata yung naisusuka mo. Halos lahat din eh. Halos lahat. Halos 3 kutsara lang na papasok sa lalamunan ko. Siguro brother yung acidic. Asid. Grabe ang acid mo sa Kasi kakakape. sa tiyan tapos siyempre lahat ng nasusobrahan tayo sa pagkain na may lalabas mo yung kinain mo. Kailalabas ko. Oo. Kaya nga salamat sa Diyos kahit papaano nakarecover ako, pero ang mahal ng nagastos ko kasi inuna ko magpa-endoscopy. At yun sa tulong ng Diyos nagkaroon ng konting pagbabago, nakakakain-kain man ako. At nagpahilot ako, grabe daw ang lamig ko sa katawan. So uminom ako ng mga herbal, malaki ang tulong ng herbal. Kaya salamat at natagpuan ko pa. Talagang tunay na ang buti ng Panginoon sa buhay natin kasi maraming nag-i-expect na ang 20 boy, ang brother pa as nagkarotak na. Hindi. So hindi nagkakamali sila kasi wala yun sa isip ko brother kasi ako pagdating sa ganyan. Robilin, magandang umaga sa iyo. Ay nahiya ako. Ako nga pala si Brother Paas. Pwede ba akong umupo? Ha? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ha? Kumusta na ikaw? Huwag mong isipin yun. Mayroong nagmamahal sa'yo. Ano ka rin? Gusto mo bang itag-pray kita? Ha? Alam mo, ako wala akong magagawa, pero ang Diyos may magagawa sa ating buhay. Mag-isip ka lang palagi. Maganda ka naman, no? Smiling face pa. Ano pangalan mo? Rubilin ba pangalan mo? Ha? Rubilin. Rubilin? Linis na ng Gusto mo ipag-pray kita? Yan ang ginamit mo? Ang galing. Galing ano? Lagi mo tandaan may nagmamahal sa'yo. Si
Si Jesus. Oo. Kumusta ka na? Rubilin, kumusta ka na? Nakikita mo ba ako? Ha? Kaya tumingin sa'yo, brother pa. Tingin ka sa akin, tingin ka. Suntin na yan si John Prats. Ano pangalan mo? Ako nga pala si Brother Paz. Tingnan mo ako. Usap tayo. Ayan. Eye to eye contact. Sige. Yes, brother. Ay, ano? Pangit ako? Kaya tumingin sa'yo, brother Paz. Halika, mag-usap tayo. Mag-pray tayo. Ha? Sige, pray. Sige, mag-pray tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, at sa patnubay ng banal mong Espiritu, inaamin po namin na wala po kami magaga kung kami iwalay sa iyo. Dalangin ko po sa pangalan ni Jesus, ano man po ang iyong nakitang karumihan sa puso ni Robilin. Hinihingi ko po ito ng kapatawaran, patawarin mo po kami, linisin mo ang aming puso ng banal na dugo. Mangyari po ang kalooban mo sa buhay ni Robilin as I lay my hands upon her head. Let your will be done in her life, Panginoon. Gamitin pong kasangkapan ang doktor na pagdadalan kay Robilin. Katayaan mo pong makalaya po siya sa gapos ng kaaway sa kanyang buhay, lalo na po yung spirit of depression. Kabagan mo si Robilin, pagpalain mo siya at ingatan, Panginoon. At dalangin ko ikaw sa tanas ng depression sa buhay ni Robilin, aking kang pinawawalang bisa in Jesus' name. Mangyari po ang kalooban mo, kabagan mo po siya, ikaw pong manguna, ikaw pong magpahayag sa kanyang kalagayan, ikaw ang Diyos na nagbibigay pag-asa sa walang pag-asa, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa walang kalakasan, ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Sa oras nito, hayaan mo pong makalaya po si Robilin sa gapos ng kaaway sa spirit ng depression. Let your will be done in her life. Mangyari pong kalooban mo, hindi ang kanyang kalooban. Bilang iyong lingkod, dalangin ko po, gumawa ka po ng himala, kababalagan sa buhay niya, patuloy na ang kagalingan ay kanyang maranasan sa pamamagitan ng doktor na mag-check up po sa kanya. Salamat po sa buhay niya. Bless po po ang buhay ni Ram Matubang na ginamit mo upang masumpungan si Robilin sa kanyang kalagayan na kung saan nakakaabag po ang kanyang kalagayan. Patunayan mo na ikaw po ay Diyos na manggagamot, na kung saan mas malala pa si Pina, subalit pinagaling mo, aumas mo sa babaeng ito, nakahabag-habag ang kanyang kalagayan. Mangyari pong kalooban mo sa buhay ni Robilin, let your will be done. Salamat po sa pangalan ni Jesus. We speak healing as I lay my hands upon his head in Jesus' name. In Jesus' name. My Lord, we give you praise. Salamat po, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming